Ang mga nakangiting tao sa Kalye 2. May isang estudyanteng si Mariel na laging umuuwi ng gabi dahil sa kanyang part-time na trabaho sa isang 24-hour convenience store sa bayan ng Santa Lucia. Kanyang inuuwing shortcut ay ang Kalye 2, isang madilim, tahimik at halos abandonadong daan na puno ng luma at bakanting bahay. Isang Huwebes ng gabi, bandang 11:45 p.m., habang naglalakad si Mariel sa Kalye 2, napansin niyang may 3 taong nakatayo sa gilid ng daan. Nakasuot sila ng puting damit na para bang hospital gown. At lahat sila nakangiti. Pero hindi ito karaniwang ngiti. Wala itong emosyon, malalim ang titig at tila hindi kumukurap. Dumaan si Mariel sa tapat nila, pilit na hindi tumitingin. Pero ramdam niya, sinusundan siya ng tingin. Paglampas niya, naririnig niya ang mahihinang yabag sa kanyang likod. Paglingon niya, wala na roon ang 3. Pero sa sulok ng kanyang paningin, sa gilid ng isang poste, may isang aninong nakatayo. Nakatingin. Nagmamadaling tumakbo si Mariel pauwi. Halos madapa-dapa. Pagdating sa bahay, binuksan niya agad ang pinto, isinira at nilock. Humihingal siya habang nakasandal sa likod ng pinto. Tahimik ang paligid. Ilang segundo ang lumipas, may mahihinang katok sa kanyang pinto. Sumilip siya sa butas ng pinto. Wala. Pero nang dahan-dahan siyang umurong, may mata sa mismong butas, nakatitig. Kinabukasan, ikwenento ni Mariel sa barangay ang kanyang nakita. Napakunot noo ang tanod. Sabi niya, matagal nang walang dumadaan sa Kalye 2. Matagal nang sarado yon. Nandun yung lumang mental facility na sunog noon. 3 pasyente ang hindi nakita matapos ang sunog. Ang sabi, sila raw yung mga laging nakangiti.